Pitong practical na paraan para makapagsimula ka ng negosyo nang walang puhunang pera. Isa ka bang empleyado or ikaw walang trabaho pero nangangarap kang mag-start ng negosyo? Iniisip mo lagi na hindi sapat ang iyong ipon o wala kang pera para makapagsimula ng negosyo. Pinauna akong video na aking ipinablish dito sa aking vlog na tinuruan kita kung ano yung mga puhunang hindi pera sa negosyo. Sa 4 na taon kong pagnenegosyo at very limited ang capital, natutunan ko kung paano magpaikot ng negosyo nang walang perang puhunan talaga. Pero bago tayo magsimula, ay nice ko muna magkwento. Kung bago ka lang dito sa vlog ko, ako pala si Wilma and I was an employee for 10 years. Ako ay isang programmer at systems analyst. Full-time lang ako magnegosyo noong 2020, nung kasagsagan ng pandemic. Pero before that, marami na akong attempts para mag-start ng negosyo. Nagbenta ako ng pre-loved clothes, ng ukay-ukay, ng load, mga fashion accessories. Gumawa rin ako ng mga blog, niche website para kumita through advertisement. Naalala ko 2012-2013, ito yung uso yung Instagram selling. At ito yung fashionista era ko na kung saan lagi akong may bagong damit. At gusto ko magaganda yun lagi. Pag fashionista ka, parang ayaw mong nag-uulit ng damit, diba? So, ang ginagawa ko, kapag ayaw ko na yung damit na yun, ay ibinibenta ko siya sa Instagram. Pinipicturean ko, tapos pinopost ko, tapos nakakatuwa naman dahil may mga customer na umorder ng mga napagsawaan kong damit. Kasi step nga that time, ang customer magbabayad sa Palawan, sa M. Lavilier. Kunin mo yung pera at saka magpapadala through JRS or LBC. Ganon ka-manual at ka-taxing pa yung transaction. Pero marami na rin tayo naging customer that time. Nung naubos na yung mga damit na napagsawaan ko, ay nanghinayang ako at itinuloy ko yon. Nag-select ako ng mga ukay-ukay clothes dahil may lapit kami sa Litex. At doon na ituloy ko ang pagbebenta ng pre-loved clothes sa Instagram. Nakakatuwa nga kasi that time kumikita ako ng 3,000 to 5,000 a week bukod pa sa kinikita ko sa trabaho. Matrabaho lang yun that time kasi lalaban mo pa yung mga ukay-ukay, tapos pipicturean mo, ipopost mo, tapos magka-customer service ka, tapos pagkukunin mo yung pera, pipila ka pa sa mga pera padala centers, tapos pipila ko ulit sa LBC. Medyo matrabaho, pero worth it that time dahil nga na-experience ko ang original transaction sa online selling. Ito ko natutunan na pwede pala talaga tayong mag-start ng negosyo nang walang perang puhunan. Dahil nagsimula lang ako sa personal na gamit ko na hindi ko na pala talaga gusto at ibinenta ko. Nung naipon ko yung napagbentahan ko, yun yung pinampuhunan ko sa pagbili ng mga selected ukay-ukay. I-share ko sa inyo ang 7 practical na paraan para makapag-start ka ng iyong negosyo na walang perang puhunan. Ang unang practical na paraan para makapagsimula ka ng negosyo na walang nilalabas na puhunan ay start with what you have. Ito yung magsisimula ka ng negosyo kung ano yung mga material na bagay na meron ka. Ang gawin mo, mag-general cleaning ka sa kwarto mo, sa bahay nyo, sa bodega nyo, at ipunin mo yung mga bagay na hindi nyo na ginagamit. I-sort mo to kung maayos pa, pwede pong mapakinabangan, ito pwedeng ipamigay na lang or yung iba itapon na lang. Bagay na maayos pa at pwede pong mapakinabangan ng iba ay picturean mo at i-post mo sa mga Facebook Marketplace, sa carousel, sa mga decluttering groups. Magugulat ka kasi marami palang tao na nag-uunahan na bumili ng mga declutter items. Na-experience ko to dati nung kami ay kailangan lumipat ng bahay. Ay nag-declutter ako at ibinenta ko ang mga ito at nakakatuwa kasi ang dami rin namin naging customer. Tuting-konti pa yun at sobrang mura namin ibinenta yung mga gamit na hindi na namin kinagamit. Isang paraan ay tingnan mo talaga kung ano yung meron ka dyan. Baka meron kang sewing machine dyan at marunong ka naman manahe. Baka pwede mong pasimulan yan para mag-start ka ng repair at alteration business. Kakaunti na lang ang gumagawa niyan ngayon. Sa lahat ng kusina, meron naman tayong kaldero, sandok, kutsara, tinidor, at mangkok. Baka naman maaari mong gamitin yung mga gamit mo sa bahay para makapag-start ka ng lugawan. Pwede yan sa harap ng bahay nyo. Yung table nyo, yung chairs nyo sa kusina, ayun na rin gamitin nyo para sa mga customers nyo. Kung anong meron ka dyan sa loob ng bahay nyo, yan ang gamitin mo panimula sa iyo magiging negosyo. Pwede na yan, hindi naman kailangan talagang bago o aesthetic. Kailangan lang malinis, presentable, hygienic ang pagkakaprepare ng pagkain nyo. At syempre, dapat masarap. Sa ano mang gagawin mong negosyo, huwag mo kalimutan ang mag-promote, mag-announce ka sa Facebook account mo, sa mga community groups within your area. For sure, may mga taong susuporta sa'yo. Mga relative mo, kakilala mo, even yung mga taong di mo kilala. Basta, make the word out na meron kang bagong negosyo. Ang pangalawang practical na paraan para makapagsimula ka ng negosyo nang wala kang pera ay start with your core gift. Ito ay kadugtong ng one na start with what you have dahil ang core gift mo is something na meron ka na talaga. May experience ka na dito, talento, expertise, at madali na ito para sa'yo. Masasabi mong ito ang core gift mo kapag meron ka nitong 3. Unang-una, ang isang bagay ay madali sa'yo, pero para sa iba, mahirap yon.
Pangalawa, yung mga tao, ina-affirm ka na magaling ka nga doon. At pangatlo, meron ka ng experience na execute yung bagay na yon. For example, ito, magaling kang magluto. Yung effortless na masarap ka talaga magluto, yung tipong nagprito ka lang ng hotdog or nagluto ka ng instant noodles, ay parang iba ang lasa, mas masarap sa normal. At hindi lang ikaw ang nakakapansin nun, pero yung mga taong nakakatikim ay ina-affirm talaga na masarap ang luto mo. Pero hindi pala nila alam na gumaling ka sa pagluluto dahil nung bata ka, ikaw ang laging pinagluluto ng nanay mo. So meron ka na experience sa pagluluto for several years. Yung experience naman talaga natin, hindi siya necessary experience sa trabaho, but experience sa buhay. Yan yung mga experience na nakuha natin sa loob ng bahay, training tayo ng mga magulang natin, nakikita mo sa mga kapitbahay nyo, sa school mo, activities sa school nyo, ganon. Kung forgive mo ang pagluluto, ay napakainam na ang business mo ay related din sa pagluluto. Kasi unang-una, meron ka ng skill at experience dyan. Magiging madali na ang execution dahil hindi mo na kailangan mag-aral pa, mag-trial and error, at umasa sa ibang tao. Pangalawa, dahil expert ka dyan, ay kayang-kayang mong ituro yan sa mga magiging empleyado mo. I-train mo yung mga empleyado mo para ikaw na mismo ang mag-focus sa overall operations ng business nyo at hindi na ikaw yung mismo magluluto sa business mo. Ang pangatlong practical na paraan para makapag-start ka ng negosyo nang walang puhunang pera ay mag-start ng affiliate marketing. Ito actually ay in-demand na income opportunity ngayon, lalo sa mga taong nasa bahay lang. Pwede rin ito sa mga may full-time job, basta meron ka lang cellphone, internet, at account sa mga online shopping platform. Affiliate marketing, ang gagawin mo lang ay ikaw ang magpo-promote ng product na ibinibenta sa online shopping platform. At kapag merong bumili, through your affiliate link or your yellow basket, ay magkakaroon ka ng commission. Commission, depende yon sa category at sa commission na ibinigay ni seller. Pero this can range from 1 to 30%. Sabihin na lang natin na meron kang 1% commission sa isang item na prinomote mo. For example, payong. Pero kung meron kang 100 person na napa-check out using your affiliate link, ay meron kang 100 pesos. Paano pa kapag mas marami ka pang product na na-promote at taong napabilis sa affiliate product mo, edi mas marami kang pwedeng kitain. Meron pala akong ginawang YouTube tutorial video kung paano makapagsimula sa Lazada affiliate marketing. Ilalagay ko ang link sa baba. Affiliate marketing, maliit lang talaga ang kinikita. Actually, barya-barya lang talaga. Pero meron akong mga kakilala na talagang in-scale nila itong business na to. Nag-build sila ng mga Facebook pages, Facebook groups, pinalaki yung following, at ginawang engage yung Facebook group. At doon sila nagpo-promote ng mga affiliate link nila. Yung iba gumagamit pa nga ng Facebook ads para mas marami pa rin taong ma-reach. Yung iba naman ay naging content creator at nag-build sila ng personal brand para yung mga followers nila na nag-engage sa kanila ay bibili through their affiliate link. Ang skill ng affiliate marketing, kapag mas marami kang reach, mas marami kang following, ay mas malaki ang chance na mas malaki ang kita mo. Sa affiliate marketing, wala ka talagang ilalabas na puhunan. Basta may account ka sa mga online shopping platform at approved ka as their affiliate, mayroon kang bank account, at may internet ka, at masipag ka mag-promote, ay talagang pwede kang kumita dito. Sa Facebook video ko dun sa Lazada Affiliate Marketing ay na-share ko na kumita na ako ng 10,000 per month sa ganyang income opportunity nang hindi naman talaga ako naglalabas ng sarili kong pera. Ang pang-apat na practical na paraan para makapagsimula ka ng negosyo na walang nilalabas na pera ay maging middleman ka. Natutunan ko to kasi may kakilala akong isang middleman at nagbebenta siya ng cellphone. Pero wala naman siyang hawak na inventory ng cellphone. Meron lang siyang contact na supplier ng cellphone. Ang ginagawa niya, pinopost niya yung mga pictures ng cellphone, specs, dun sa mga Facebook pages niya at Facebook Marketplace. Pag may customer na nag-inquire, siya ang nag-accommodate, maalam din siya sa binibenta niya. Ginagawa niya sa mga customer ay pinapa-prepaid niya muna. Magaling siya kasi nakukuha niya ang tiwala ng customer at napapabayad niya muna kahit wala pa ang produkto. So kapag nag-transfer na si customer, ay yun yung pinamabayad niya sa supplier. Tapos meron siyang rider na di-deliver dun sa customer. Kung wala kang supplier na kakilala, ay ang pwede mong gawin ay maghanap ka sa Facebook groups, sa Facebook Marketplace, mag-inquire ka ng kanilang price. Usually kung sino yung competitive yung price, may physical store, at yung mga pages nila merong mga proof of transaction, may reviews, ay malamang supplier yan. Kausapin mo kung pwede kang maging reseller. For sure, yung mga legit na supplier ay willing silang mag-offer ng reseller dahil nga, income din ito para sa kanila, diba? Pero syempre, gamitan mo pa rin ng due diligence, baka naman scam yan. Lalo kapag too good to be true, ang offers, sobrang mura, at kapag pinagda-down payment ka pa. Pwede mong i-scale yung pagiging middleman mo. Sa una, pwedeng ganun lang muna yung setup na naging middleman ka. Pwede mong i-scale yung pagiging middleman mo. Sa una, pwede kang talagang mag-middleman lang, walang physical store, pero puro online. Pero magandang gawin mo na mag-build ka ng Facebook page, i-build mo yung brand, credibility, at trust ng customer.
i-post mo dyan lahat ng transaction. Pag kaya mo na talagang mamuhunan, nakaipon ka na, ay pwede kang mag-open ng yung physical store para mas mukhang legit. Gawin mo dahil nga may contact ka sa mga supplier, ay ikaw na ang maging supplier ng ibang mga reseller. Walang middleman ka, talagang laway at sales stock lang ang puhunan at ang tiwala ng mga customer. Ang panglimang practical na paraan para makapagsimula ka ng negosyo na walang lalabas na pera ay ang paghahanap ng supplier na malapit sa'yo. Kapag kami ay nagdadrive mula sa amin at pauwi sa amin, ay in-observe ko talaga yung mga establishment na malapit sa amin. Tinitignan ko yung mga malalaking tindahan at may mga brand. Actually, ginagawa ko rin to sa Google Map. Diba usually yung mga businesses ay naglalagay sila ng pin ng location nila. So, inaaral ko yung mga businesses na nearby sa amin using Google Map. Isa rin ay tinitake note ko yung mga businesses ng mga taong kakilala ko. Lalo kung meron sila mga personal brand at personal businesses. Hindi lang sila nagre-resell. Ang ginagawa ko dito, kapag gusto ko yung produkto nila, kumbaga maganda yung product, maganda yung potential, may profit margin, ay nagtatanong ako kung pwede ako maging reseller. Sa mga ganitong business ay nag-offer sila ng up to 30% discount from SRP sa mga reseller nila. Meron lang mga minimum order quantity. For example, ikaw ay nagkatrabaho at meron kang nakitang supplier na nagbebenta ng mga fresh kakanin. Itanong mo kung pwede ka maging reseller at kung magkano yung bigay nila sa'yo. So, gawin mo, picturean mo na at i-post mo sa Facebook or magpa-order ka sa mga ka-office mate mo, sa mga kapitbahay mo. Pwede mong ibenta to ng suggested price nila o mas mataas pa sa SRP. Kung magpa-order ka na at kunin mo na agad ang bayad ng mga customer mo. Tapos kapag napuno mo na yung minimum order quantity, for example, 10 pieces, ay pumunta ka na supplier. Ipambili mo na yon, tapos i-deliver mo sa mga customer mo. After ng transaction na yon, may kinita ka na dahil nga nag-markup ka na at discounted pa yung kuha mo sa supplier mo. Actually, magandang strategy ito kasi hindi na kailangang pumunta pa ng customer mo para bumili dun sa location. Hindi na nila kailangan magpa-ship. Isa pala sa dapat mo i-consider na dapat reliable at laging maraming stock ang supplier mo para hindi rin mabitin ang pag-fulfill mo ng orders sa mga customer mo. Sa pagiging reseller, actually low risk kasi hindi mo kailangan mag-stock ng inventory pero natututo ka regarding the product. At the same time, makikita mo yung demand, matututo ka mag-forecast ng pricing, fulfillment, customer service. At the same time, may leeway ka na mag-markup ng malaki. Ang pang-anim na practical na paraan para makapagsimula ka ng yung negosyo na walang lalabas na puhunan ay ang pag-pre-sell. Kadugtong ito ng number 6 na pag-pre-order. Ang pre-sell or pre-order ay ito yung kukolektahin mo muna yung order ng customer mo. Kukolektahin mo na rin yung bayad nila. At yung perang binayad nila, yun yung ipambabayad mo sa supplier mo. So technically, wala kang nilabas sa sarili mong pera. Pero dito na papasok ang puhunang hindi pera. Ito ang tiwala. Kailangan maging trustworthy ka at ingatan mo na all the time ay trustworthy ka. Hindi ka masisira sa mga customer mo. Siguraduhin mo na hindi mo maididespal ko ang pera at may pambibili na kung saan. Yung perang na-collect mo sa customer mo ay ipambibili mo ng produkto at yung produkto, i-make sure mo na makakarating sa mga customer mo. Pag na-deliver mo yung produkto sa mga customer mo, doon mo lang talaga masasabi na yung natirang pera ay yun ang kinita mo. Madali ito, actually sales stock lang at tiwala lang ng customer ay kikita ka na walang nilalabas na pera. Ang pang-pitong practical na paraan para makapag-start ka ng negosyo mo nang hindi naglalabas ng iyong sariling pera ay ang pagpo-postpaid sa iyong mga supplier. Parang kadugtong to ng number 4, number 5, at number 6. Sa pakikipag-transact mo sa iyong mga supplier, for sure matatandaan ka niyan. Lalo kapag malaki ang purchase mo at madalas ang iyong purchase. Pag maayos ka, mabilis ka magbayad at tumutupad ka sa usapan, ay nakukuha mo ang kanilang tiwala. Pero ganoon din kung balasubas ka at sakit ka ng ulo, ay natatandaan ka din nila. Kapag maganda ang track record mo sa iyong supplier, ay maaari mong i-ask yan. Actually, pwede nga na sila rin ang mag-offer na bigyan ka ng terms, 15 days, 30 days, bago mo bayaran yung mga order mo. So, technically, ito yung parang nagkakaroon ka ng credit line o pinapautang ka na ng yung supplier ng mga produkto. Kapag meron ka ng ganitong credit line sa iyong supplier, ay nako, sobrang laking tulong nito. Makakapag-cash flow ka na sa iyong negosyo nang walang nilalabas na pera. At the same time, pwede mo bang paikutin sa negosyo mo yung perang kinita mo habang hindi mo pa babayaran ang iyong supplier. Alam mo, actually, magugulat ka, lalo sa mga supplier ng mga high-end products like computers, appliances, sila pa yung nag-offer ng ganyang terms. Basta paalala ko lagi, huwag kayong papasira sa iyong mga supplier at huwag niyong kakalimutan ang inyong mga responsibilities at commitment. Nakakita ko na ito sa previous vlogs ko nung naging supplier kami ng mga work from home peripherals sa mga malalaking corporation. Ay malalaki din yung worth of purchase, around 6 digits, 7 digits. Tapos wala naman kaming ganong kalaking pang-capital pa. Ang ginawa namin sa mga supplier namin dahil nga na-build na rin namin yung trust namin at before kumukuha rin kami ng mga
products namin sa kanila na pambenta namin online, ay nakiusap kami kung pwede kami bigyan ng term. May purchase kami, pero 2 months agad pa namin siya mababayaran. Pagkatapos namin makakollect sa aming mga client. At thank God naman, very gracious at generous ang aming mga supplier at pinayagan kaming mag-postpaid. Middleman kami that time dahil nag-offer naman kami ng mga produktong hindi naman namin hawak. Actually, meron kaming hawak, mga demo unit, at yun yung pinapadala namin sa mga kliyente namin. Sa experience namin yan, dyan namin na-realize na kaya naman talaga natin makapagsimula, makapagpatuloy, makapagpaikot ng negosyo kahit wala talaga tayong malaking perang puhunan. Pero wag natin i-undermine ang value ng mga puhunan natin sa negosyo na hindi pera, like tiwala, diskarte, pagiging mabuting loob, at pagkakaroon ng meaningful and godly networks. Napakalaking tulong niyan sa negosyo. Ayun lang muna, I hope nakatulong sa inyo itong video to. Ako mismo, na-experience ko na mag-start ng wala talagang ganun kalaking pera. Maraming panahon na na-mishandle namin ang pera ng negosyo to the point na sagad bankrupt na kami. Pero ito yung mga paraan na ginawa namin para makapag-bounce back at makapagsimula ulit ng negosyo nang walang perang puhunan. Ang kalaban kasi natin dito ay yung kaisipan na kailangan talaga natin ng pera para makapag-start. Pero sa totoo, hindi naman talaga. Hindi natin kailangang mag-loan sa bangko o bumalik muna sa employment para makapag-ipon ulit para makapag-start. Hindi, may mga paraan talaga na kayang-kaya natin gawin ngayon mismo para makapag-start ng negosyo. Kung bago ka sa channel na to, I am Vilma and I've been a full-time business owner for 4 years already. I am the owner of Judah Premium Organics and Sumi Perfume. Kung nais yung maging mabango o magkaroon ng gandang natural katulad nito, ay pwede kayong umorder sa aming mga shops, sa mga online shopping platform or page namin. Ilalagay ko ang aming link sa baba. Or kung gusto nyo maging reseller, rebrander, or dropshipper, ay pwede natin pag-usapan yan. Nga pala, invite ko rin kayo sa aming community sa Discarding Online Seller. Kahit hindi kayo online seller, ay welcome kayo dyan. Ilalagay ko ang link ng aming Facebook group at doon tayo magpalakasan, mag-share ng tips and tricks regarding business. Kahit mga kwento nyo sa buhay, sa negosyo, ay pag-usapan natin yan doon sa Facebook group.